Kasal daw siya, napilitan. Ano, mapipilitan ka ipakasal para ano, di paalisin sa Canada? Ano na naman yun? Ano na naman yun? Isang ano na yun, katangahan na yan. Nang sapilitan siyang ipakasal sa isa rin nilang miyembro para hindi mapaalis ng Canada. Ha? Puta ina yan. Ganyan kayo katanga na magpapakasal ka sa hindi mo naman mahal para lang hindi ka pauwiin. Oy, nangyayari yan. Huwag niyong isisilang kay pastor yan. Marami akong kilala. O yung isang ang kilala ko dyan sa Amerika, nag-asawa ng matanda, namatay na. US citizen na siya ngayon, no? Ayun. Madami mga nag-aasawa ng kahit hindi nila mahal sa ngalan ng green card. Diyos ko naman. At iba naman yung fixed marriage nyo. Isisisi nyo pa kay pastor. Nakasal po ako sa isang worker na mawawala na po para lang po magkaroon ng... O, taka. Ano naman ang ginagawa ng mga Pinoy, di ba? Mawawala na ng visa kasi 6 months lang. Anong gagawin mo? Papakasal ka sa mabahong puti, sa maitim, sa kung ano man lahi. Gagawin mo yun para hindi ka pauwiin kasi nga ayaw mo umuwi ng Pilipinas, tama? O anong kasalanan ni pastor dun? Anak ng tinapay ka. Sabi nga, magpapakasal para merong permanent residency. Kuya, hindi lang ikaw gumawa niya, ang dami nang gumawa niyan. Nagpakasal ka sa hindi mo mahal tapos sinisi mo kay pastor? Kung ako babae, ganyan ang mukha mo, hindi kita pakakasalan kahit nabayaran mo ko Diba? Sabi nga ni Laurel Agrimol, simple, pwede kayong tumanggi kung ayaw nyo. Pero mutangin na gusto nyo rin yan, nag-i-enjoy kayo dyan. Trip nyo rin yan, kaya kayo pumayag. Tapos, nung hindi kayo naging masaya, nung asawa mo, nung pag-amoy mo ng bibig niya, mas mabaho pa sa hindi mo maintindihan, putya kasalanan na ni pastor. Merong divorce, kuya. Asawa mo pa rin ba hanggang ngayon? Kung asawa mo pa rin hanggang ngayon, may problema ka na. Pwede kayong mag-divorce sa Canada, tanga. Huwag nyo lokohin yung mga sarili ninyo. Diyos ko po. Yung kaibigan ko nga, pogi-pogi. Nag-asawa na naka-wheelchair na O, tinan mo, 3 months lang, mayaman na siya. Ng city, permanent residence. So mangyari po, dahilan po ako talagang naturuan ding sumunod. Mayroon Kaya ka nagpakasal, patay gutom ka sa visa, ganun. File mo bulok. Kung kulang-kulang isang daasalan po dito sa Kingdom ni Pastor Kibuloy na po dito lang po sa Canada. Ang mga kaso ni Fernandez. Kung peke yung kasal mo, nabigyan ka ba ng PR? Nabigyan ka ba ng permanent residency? Kung nabigyan ka ng permanent residency at hanggang ngayon nandiyan ka sa Canada at baka green card holder ka na, baka blue passport ka na, ibig sabihin yung kasal nyo hindi peke. Tama, mali. Alam nyo, ito ang problema sa Senado. Alam nyo nang ginagagawa yun ng mga resource person ninyo, hindi nyo man kine-question. Si ayan nga, si Ma'am Sheila Q nga, hinahanapan ako mapapangasawa sa Canada na nagki-chemotherapy. Para makapunta na ako dun Hindi, yun lang kasi yun Napauwi ka ba? Hindi ba nakuha yung PR mo? Kung nakuha PR mo, hindi peke kasal nyo. Ano sinasabi mong peke yung kasal? Maaaring fixed marriage para hindi kayo ma-deport. Para hindi kayo mapauwi sa Pilipinas. O edi nakatulong pa si pastor sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa utos ni pastor sa inyo, edi sana mga patay gutom kayong lahat dito sa Pilipinas. Di ba? Kayo talaga Ay, nako. At makiling ay kabilang sa mga rason kaya nagdesisyon ang Department of Justice na kasuhan na ng qualified trafficking at child abuse si Kibuloy. Nagbabalita mula sa front. Asan yung child abuse? Bakit wala silang naimbitahan dyan na magulang na yung anak biktima ng child abuse? Anyways, pwede nyong maloko yung mga kababayan nating hindi nag-iisip.